Veronica, hanggat nandito ako ang patuloy na mamahalin ni Alwina. Ako ang patuloy niyang kikilalanin bilang ina. Hanggat narito ako, hindi kanya makukuhang mahalin, hindi kanya makukuhang patawarin. Nasaan ka, Gabriel? Kailangan mong patunayan kung may itim kang balak kay Alwina. Bakit masama ang kutob ko? May ipinahihiwatig kaya si inay? Ay, Salvina! Oh! Mga bata, bakit? Si Nanay Lourdes. Aalis na siya. Iiwan niya na tayo. Sa itsura ng bata, parang pari ng ibon ang sumaksak sa kanya. Malamang, taong ibon na may gawa nito. Di ba ubos na ang mga rabena? Ibig sabihin, mulawin ang gumawa nito sa kanya. Hindi naman siguro. Kailangan ko muna umalis, Alwina. Parang awa mo na, bitiwan mo ako. At pwede ba, huwag mo ako susubukan sundan, ha? Dito ka nararapat, naiintindihan mo? Bitiwan mo na ako! Ano ba? Ayoko! Inay! Hayaan mo na siya, Alvina. Ravena ka ulit. Hindi ka nila pwede makita. Tago tayo. Inay, payagan niyo na akong bumalik sa Avila. Gusto ko sanang muling makasama si Ama. Oo nga, Linang. Tuwing magkasama sina Habagat at Mulagat, lumalaban sila sa digmaan. Ngayon, matiwasay ng buhay sa Avila. Bakit hindi natin siya payagang muling lisanin ng Encantadia? Siguro kung kabilang ako sa mga nakalaban mo at nakita ko yung napakaganda mong mukha, siguro sumuko na ako agad. Binobola mo naman ako eh. Hindi kita binibiro, Fiona. Sa katunayan, nahuhulog ng loob ko sa'yo. Tama na. Bitiwan mo ako, nasama ko kay Inay! Inay!
Kamusta na siya, Bagwis? Di niya na napigilan umalis si Nanay Lourdes. Kung di sana dumating sa buhay natin si Veronica. Hindi sana aalis si Nanay Lourdes. Ayaw niya sundan ko siya. Nagpumalit siyang lumayo. Wala na siya pagaspas. Iiwan niya na tayo. Habagat! Habagat! Simulagat. Mulagat, anak. Ama, Akala ko hindi ka kagad babalik eh. bahagyang napahaba ang pagtigil ko sa Encantadia, Ama. Pero nakapag-ipon na ako ng lakas. Kaya maaari na ako magtagal dito. Mabuti naman. Bakit anak? May problema ba? Wala. Tari ng taong ibon ang pumatay kay tata. Hindi maaring mulawin na may kagagawa nito. Tanging mga Ravenna lang ang may kayang pumatay na walang awa. Dito na rin pala si Agilus. Di kaya sadyang ikaw ang hinahanap niya, Gabriel? Hindi ka niya pwede makita ng ganyan. May paparating. Terong. Si Gabriel. Oo nga. Nakita mo ba siya? Huwag mo kong sasagutin ng pabalang, ha? Alam mo kung nasan siya. Sabihin mo sa kanya, nalalapit na ang araw ng pagtutuos namin. Maiwan ko muna kay Obiona. Mulagat, kailangan pa talaga maya't maya akong bumabalik sa Encantadia para mag-ipon ng lakas? Oo, Fiona. Bilang engkantado, mapanganib para sa akin na malayo sa Encantadia. Hindi ko nga lang matiis itay, kaya lumalabas ako sa kaharian namin. Pero hindi ka ba nahihirapan? Ang ina mo nasa Encantadia. Ang ama mo naman nandun dito sa Avila. Nasa magkaibang mundo sila. At ikaw naiipit sa pagitan. Mahirap kung sa mahirap, pero wala akong magagawa. Maiba ako, Fiona. Saan mo nakilala si Aramis? Isa siyang biktima ng kanta ng ibon na halaya. Bakit mo natanong? Hindi ako maaaring magkamali.
Siya ang nakita ko sa gubat nung bumalik ako dito sa Avila. Nakita mo na si Aramis? Pero hindi niya ako nakita. Walang awa niyang pinatay ang isang ibon. Nagkakamali ka. Hindi niya maaaring gawin yun. Lalo na't ako na isang taong ibon ay kaibigan niya. Aviona, ipagpatawad mo pero baka dapat ay hindi muna tayo magtiwala sa kanya agad. Huwag mo siyang huhusgahan. Hindi mo siya kilala. Yun na nga, Aviona. Hindi natin siya kilala. Walang mawawala sa atin kung mag-iingat tayo. Nakarating na rin sa akin tungkol sa bago mong kaibigan, Aviona. Ako man, hindi pa natagal loob sa kanya. Isa ka pa. Palibasa, minsan mo nang trinidor ang lahi mo. Kaya akala mo, lahat ng nilalang hindi mapagkakatiwalaan gaya mo. Hindi na yata ako mapapatawad ni Alwina. Veronica, nangako ko sa'yo na hindi tayo titigil hanggat hindi ka natatanggap. Huwag kang susuko, mahal ko. Ano ba to? Ang hirap-hirap. Wala na bang ibang paraan para mahanap natin yan si Gabriel? Di ba dati merong bolang apoy na ginagamit si Vultra, yung bilog? Baka naman pwede natin gamitin yung para mahanap to si Gabriel ditong nakatunga nga tayo dito. Kay Pirena galing ang bolang apoy na sinasabi mo. Mula nang mangibabaw ang kapangyarihan ng puno ng mulawin, ayaw na tayong tulungan ni Pirena. Panis pala kayong dalawa eh. Naturingan kayo mga Ravenna, wala naman pala ang kapangyarihan. Ama, nakakagulo lang sa atin ang isang to. Wala naman siyang silbi sa atin. Oh. Balahibo ng Ravenna to ah. Oh. Hindi ako maaari magkamali. Kay Gabriel ang balahibong to. Ano, Rasmus? Sino wala pakinabang sa atin? Sino walang silbi? Ha? Dami namang prutas, Ama. Pinagdiriwang natin pagbabalik mo, anak. Mabuti naman at malaya kang nakakaparot pa rito sa Avila at Encantadia. O bakit? Nahihirapan na rin ako, Ama. Nasa magkaibang mundo kayo ni Ina. Kung maaari lang sana kayong magsama. Para mabuo na ang pamilya natin. Huwag mo kong iiwan, Bagwis. Wala na dito si Lourdes. Kaming dalawa na lang ni Alwina. Alam kong hindi siya magiging masaya pag magkasama kami dito sa isang bubong. Pero Veronica, dito ka nakatira. Sasama na lang ako sa'yo. Kahit sa ilalim ng puno, kaya kong matulog doon. Hindi ka na taong ibon. Madali ka madadapuan ng sakit kapag nahamugan ka. Kung gayon, dito ka na lang tumira. Samahan mo ko. Pero, lalong di masisiyahan si Alwina pag nakita niya magkasama tayo. Ang hirap pala nito, Bagwis. Nagkita nga tayong muli pero hindi naman tayo maaaring magsama. Veronica, sino nagsabi sa'yo hindi tayo pwedeng magsama? Veronica, meron akong hihilingin sa'yo. Mga kasama, binabati ko kayong lahat. Sa kabila ng mga pinagdaanan natin, narito
At magkakasama pa rin tayong lahat! Binabati ko kayo sa inyong katapangan at determinasyong magsimula muli! Nagagalak ako mga kasama. Matiwasay nang namumuhay ang mga tao, ang mga mulawin, at iba pang nilalang dito sa Avila. Kay tagal na natin pinangarap ang panahong ito. At ngayon, ipinagkaloob na rin sa atin ng ating mahal na bathala. Hindi ko masasabing perpekto ang ating sitwasyon ngayon. Lalo na alam nating lahat na nawawala ang bunga ng puno ng mulawin. Subalit, hindi masama kung ipagpapatuloy natin ang ating buhay. Tama! Tama! At bahagi ng pagbabagong buhay, ipinamamalita ko sa inyong lahat na nais kong magsimula sa piling ng aking pinakamamahal na babae. Sa loob ng 2 araw, magaganap ang aming kasal! Sino ka? Mga kasama! Lahat kayo ay imbitado sa aming kasal! Alwina! Si Alvina! Si Alvina! Alwina! Anak! Sandali! Alwina, sandali. Sandali lang. Pakinggan mo yung mga sasabihin ko sa'yo. Anak, alam kong masakit na wala na si Lourdes. Maniwala ka man o hindi, pati ako nangungulila sa kanya. Mahal ko si Lourdes, pero bilang isang kaibigan lang. Anak, kumpleto na pamilya natin. Ikaw, ako, ang iyong ina. Alwina, gagawin namin tong pagpapakasal na to para sa'yo, anak. Alwina, magsalita ka. Sabihin mo sa akin yung mga nararamdaman mo. Gusto ko magkaunawaan tayo. Ama mo ko. Alwina, nakikiusap ako sa'yo. Magsalita ka. Alwina, hindi mo maalis na si Veronica ang tunay mong ina! Naintindihan mo? Tuwing kaharap ko siya, hindi mukha ng isang ina nakikita ko sa kanya, kundi mukha ng reyna ng mga Ravenna. At kahit na anong gawin niyo, nakaukit na yan sa puso't isipan ko! Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa Avila? Hindi ka taga rito. Paano nangyari yun? Ordinaryong tao ka lang.
Hinahamon mo ako. Hindi ko man masisisi rin si Alwina eh. Kasi ako man, hindi ko mapaniwalaan na iniwanan na pala tayo ni Lourdes. Pero sa tingin ko kailangan tanggapin na natin si Veronica dahil magiging asawa na siya ni Bagwis. At saka, kapag natanggap na natin si Veronica, malamang madali na para kay Alwina na mabago ang kanyang malamig na pakikitungo sa kanyang ina, hindi ba? May punto ka, Laab. Kaya kahit mabigat sa loob natin, makipagtulungan na rin tayo sa paghahanda para sa kasal. Alang-alang kay Bagwis, alang-alang kay Alwina. Aramis! Agilus! Ibaba mo yan, hindi siya kalaban. Agilus, siya si Aramis. Aramis, kaibigan ko siya. Huwag kayong mag-away. Hindi siya taga rito. Akala ko kalaban siya. Ikaw ang kala kong kalaban. Ikaw ang una naghamon ng away. Pinoprotektahan ko si Fiona. Patawad. Agilus, nabalitaan mo bang ikakasal na si Veronica at si Bagwis? Magkakaroon ng isang malaking pagdiriwang. At lahat ay imbitado. Maliban sa akin. Agilus, hindi ka pwedeng mawala sa kasal ni Bagwis. Para mo na rin siyang ama. Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko, pagkatapos ng pagtrato nila sa akin, wala na akong mukhang hiharap sa inyo, Fiona. Basta masasabi ko lang ay pasalamat tayo kay Bagwis at binigyan tayo ng pagkakataong magdiwang. Alwina, lika. Ikakasal na si Bagwis! Oo, sa pinagatagal ng panahon. Naku, ang ganda-ganda naman ng mga bulaklak nyo. Narito na ang ikakasal! Sapat na sa akin na malaman mo na minahal kita, Bagwis. Pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Mananatili ka na lamang na isang alaala sa sulok ng aking puso. Ikaw, Veronica, ay mamahalin ko. Ikaw, Veronica, ay mamahalin ko. Umulan man o umaraw. Umulan man o umaraw. Panahon man ng kapayapaan o digmaan. Panahon man ng kapayapaan o digmaan. Sa kalusugan o karamdaman. Sa kalusugan o karamdaman.
hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Nay, umaambon? Bakit ganun, Nay? Minsan umuulan, umaambon, pero wala sa panahon. Alam mo, anak, sabi ng mga matatanda, kapag daw umaambon nung wala sa panahon, ibig sabihin, merong ibon na kinakasal. Si Inay naman, oh. Mabuhay ang bagong kasal! Bagwis, tanggapin mo ang iyong kabiyak, si Veronica.